Umalis ako sa Philippines noong 1986. Naiwan doon yung aking mga anak, 4 silang babae. Pero kinailangan pumunta ako dito dahil nandito na yung husband ko, yung asawa ko nandito na. Dito na kami nagtrabaho, kaming dalawa. Yung mga anak namin naiwan sa Philippines, nandoon sila nag-aral. Matagal na ako dito. 28 years na. Magti-28 years na. Dito sa Espanya, kahit nung araw, ang trabaho talaga na madaling makuha, lalo na sa mga kababaihan, ay sa bahay. Domestic work. At kahit dito sa Europe, rampant yun. Ibig sabihin yun ang general situation namin dito. As of now, I'm a cook in a particular private house. No? 17 years na ako sa bahay na ito. Nasanay na rin ako. At siyempre, 28 years, matagal na panahon na yon. No? Dito sa Madrid, dahil dito talaga ako naka-base, no? Ang buhay ko ay yung trabaho. Tapos dito, sa simbahan, ito po yung aming base ng tahanan, is the Filipino Catholic community, ang chaplaincy namin dito. Dito kami nagsisimba every Sunday at nag-start kami dito noong 1996. No? Matagal-tagal na rin kami dito. So we're here every Sunday. Nagsasama-sama kami mga Filipino na Katoliko para mag-celebrate ng Mass, Eucharistic Mass. So yun ang basic namin, activities, and of course yung sa Philcom. Sa OWA, we have 42 groups registered. Marami. Nagsasama-sama din kami mga leaders pag may mga meetings, pag may mga activities. At ang pinakamalaking activity para sa kabuuhang Filipino community ay yung Independence Day celebration. Barrio Fiesta kung tawagin namin. Nagmi-meet ang almost mga 2,000 to 3,000 Filipinos ang nag-a-attend doon. Whole day affair po yun. Actually, kung naka-base nga kami sa Madrid, ang mga contact namin, mga taga-Madrid lang din, no? Dito sa simbahan, pag Sundays, may mga 300 Filipinos nagsisimba sa baba. No? Ay malaki-laking number din yon. Although, maraming Pinoy dito sa Madrid, mga 10,000. No? And sa naman, sa Philcom, maraming grupo kami. Nagmi-meeting kami. At yun, nagkikita-kita kami. At ang paraan para kami pwedeng makapag-organize talaga, ayun, ay telepono, at siyempre, through all the groups, through the leaders. No? Kaya ang information ay dinadaan namin through the leaders, tapos sa mga grupo na. Like for example, here, dito mismo sa Espino, sa tahanan, right now, may meeting ang isang grupo, yung El Shaddai group. May gawain sila sa baba. Malaking number ang El Shaddai dito. Ito po kasi ay church-based, kaya mga religious groups ang nandito. Ngayon, pagpupunta naman kami doon sa OWA, Philcom, church-based groups and civic groups ang nagmi-meet. Like for example ngayon, kung darating nga si President Aquino, no? Right now they have a meeting there with the Philcom leaders para pag-usapan yung meeting with the President on Sunday. September 14, no? Darating po siya dito. Of course, excited ang mga Pilipino, no? Kahit sinong presidenteng darating dito, excited kami. Yun, natutuwa, no? Kasi siyempre, yun ang pinakaano natin, presidente natin yun. Ang mga tao nung in-announce nung last Sunday na darating si President Aquino, at ang announcement nga, sinong gusto mag-attend sa meeting with him, magpalista, maraming nagpalista. Ang dami-dami talagang nagpalista. And through their groups, alam ko, marami din gustong mag-attend. No? Nagpapalit ng day off ang mga tao para lang malibre sila on Sunday. Kasi noon time yan eh.
May maraming Pilipinang lumalabas alas 5 na ng hapon, alas 4 na. Para sila makalabas ng maaga, pinapalitan nila ang off nila. Para lang pwede silang mag-attend. At alam kong maraming makakapunta doon. Actually, kami dito sa Spain ay maswerte kasi ang babait ng mga Espanyol sa amin. No? We are highly recognized as workers. No? Appreciated talaga ang mga Pinoy dito, hinahanap. At kahit nung ako'y bagong dating, ang kasabihan ay pag may Pilipino ka sa bahay na nagtatrabaho, parang may Mercedes-Benz ka. Something like that. No? Mataas ang bigayan sa Pinoy kasi magandang magtrabaho ang Pilipino, ang Pilipina. Mahusay, responsable. At masasabi ko na ang mga, sabihin natin mga respetableng tao dito, no? Politicians and people like that, ang hinahanap nila ay Pilipino o Pilipina kasi napagkakatiwalaan. Yun ang katotohanan namin dito. Ano? Kaya maswerte kami dito. Besides of the fact that we were under the Spanish rule before, ay malaking bagay yon. Malaking bagay kasi siyempre parang laging naiisip yung may link ang Pinoy sa Espanya. Lagi yon, hindi yun nawawala. Mr. President, good afternoon po. Kami po dito sa Espanya, kahit na kagaya ng sinabi ko, maswerte kami, ay OFW pa rin kami. Mahirap po ang buhay namin. No? As workers, malayo kami sa pamilya. Sana po magkakaroon ng mas magandang programa para sa mga OFWs, lalo na yung returning OFWs sa Philippines. No? Kasi tumatanda rin ang population ng mga Pinoy dito. No? Marami na rin nagre-retire. Kaya lang pag hindi maganda ang sistema para sa mga retirees, hindi po sila ma-encourage na umuwi. We need more programs for returning OFWs para po ay mag-i-encourage po sa kanila na magstay sa Philippines kaysa yung uuwi sila doon, babalik na naman dito. No? Mahirap po yon sa amin. Kaya yun po ang aking, as of now, para sa akin is my main concern, lalo na po sa mga retiring OFWs na nagkakaedad na. No? Yun lang po ang importante sa akin. Maraming salamat.